Ang weird Mm. lang na, alam mo yun, na yung tendency ng tao to self-destruct nandun talaga, eh, 'no? Meron nga talagang human nature na for self-destruction, nandiyan lagi. Kita mo si Sara Mm. Duterte, 'di ba? Balik natin sa Pilipinas, 'di ba, na dun sa mga ano niya, 'di ba, sa mga sinasabi niya, yung mga Mm. rants niya, self-destruction din yan, eh. Sinisira niya rin yung sarili niya dun, eh. Kaya nga. So may Ah, something talaga. another form of ano, effed up. Grabe kasi yung yan, mga nangyayari sa politics dito, eh. 'Di ba, ibang-iba Oo. yung hindi lang ano, eh, sige na tapos na yung parang nagda-die down na yung issue sa ano, sa kay Sara Duterte. Meron pa rin pero Mhm. hindi na gano'n. Pero ta's ngayon pumapalit yung issue naman sa PhilHealth, yung kila Bongbong, sa mga kongresista, sa Mhm. mga senators. Baka naman ginagamit na leverage 'to ng administrasyon ano, yung PhilHealth na 'yan, para dun Ah, sa impeachment. puwede rin. Di natin alam, eh, sabi nga nila ano, eh, fox daw si ano, eh, si BBM, Galawang Fox. Di ba mga fox known for being ano, eh, like sneaky, di ba, traitor, Oo. gano'n. Kasi 'di ba, okey sige, bibigyan ka namin ng pondo na kinuha sa PhilHealth kung boboto ka for impeachment kay Sara. 'Pag hindi ka bumoto ng impeachment kay Sara, hindi mo makukuha 'yan, parang gano'n siguro. Milyon-milyon din, 100 million. Anyway, napupunta na naman tayo sa pulitika. Buti pa si Tom Oo. wala sa Pilipinas, hindi siya masyadong naapektuhan. Ay, oo nga pala, Okey. Tom, nakakarating ba diyan yung mga issue na yan? Hindi yan Um, napapag-usapan? Napag-uusapan din, lalo 'pag nakakakita sa Facebook, ganyan. 'Di ba hmm. siyempre lalo sa Sa PhilHealth community din lang ng mga Pilipino. ka-community lang, not really with other Americans dito na kasi pinoproblema din nila yung pulitika dito, eh. May So, sarili silang problema sa politika diyan, eh, 'no? meron silang sariling ano. Minsan kasi siguro yung mga Amerikano more into ano na lang, eh, ano yung makukuha nila from their government. So, yun ang nakikita ko, kasi siyempre big sa kanila yung healthcare, yung economy nila, economy status nila, pati yung immigration din, immigration process. Pero grabe talaga ang ano sa Pilipinas, parang naiisip ko ang ganda sana ng healthcare sa Philippines kung nabibigay ng maayos yung pera sa dapat ano, kasi 'di ba, coming from taxes yan, eh, na nabibigay dun sa pang Hindi lang sabi taxes, daw contribution ng mga PhilHealth yeah, members. Oo, mga nasa pala payslip mo contribution yan, nila sa eh. Oo, totoo. Tapos contribution pang ng PhilHealth. anniversary lang nila 'no, nakakainis na nakakalungkot. Alam mo, Kung May nag-zero, movement malamang mm, magtataas ng ano yan 'no, ng contribution. contribution kasi dun kukunin yan, eh. totoo. Ang ano kasi diyan, nakakainggit yung ibang mga bansa, yung mga European countries na 'pag nagkasakit ka, punta ka lang sa ospital, gagamutin ka, wala kang babayaran. Pero ikaw ang bibili ng gamot mo or minsan libre pa yung gamot mo. Mm, Kaya yung mga Pilipino takot magpa-ospital, takot magpa-check-up. Kasi ang tingin ng mga Pilipino sa ospital 'pag nagpa-check-up, gastos. totoo yun, I Kaya ang agree. daming may sakit dito sa Pilipinas dahil takot magpunta ng ospital, eh. Kasi ano ba, Yung healthcare natin. gastos lang 'yan 'pag nagpa-check-up ako. Gagamutin ko lang ang sarili ko, mawawala din 'to. Gano'n lang ang mindset ng mga Pilipino, eh. Mawawala Mm, rin 'to. Inuman lang natin yung Alaxan at inumin lang ng Biogesic or what, mawawala din 'yan. Inuman lang ng Bioflu, mawawala rin 'yang lagnat na 'yan. Hindi nagpapa-check-up. Mm. Okey, sige, since nasa healthcare tayo, kasi ako ayan ang nature ng trabaho ko, eh. Pero ayun, tama si Sed, ang pangit talaga ng healthcare 'pag yung sa government, which is yung sa PhilHealth. Kasi nakakita ko mga post sa social media na mas okey pa yung mga commercial plan like yung sa MaxiCare, 'di ba? Or ibang Yes, mga private companies kasi at least mm, ayun na, nako-cover. nako-cover talaga. Ah, oo, 'di ba? Ako nga nung nagka-dengue ako, like I'm not sure kung 2 years ago na yun, ang bill ko mataas din, eh, dengue, eh, at semi-private room pa na aircon. Siguro ewan ko kung 5 or 10% lang nako-cover ng PhilHealth do'n kasi yung the rest kinover niya nung commercial ano, na plan. oh, So yun, parang ang ending ano, eh, wala pa yatang 1,000 yung like yung mga 'Di binayaran ko ba? na mga miscellaneous. So ayun, hmm, mas 'Di ba? okey talaga Kasi yung commercial. dapat yung PhilHealth na 'yan, yun na yung magko-cover ng 100%, eh, 'di ba? Yun na yung Oo, dapat, eh. Kaya ka nagko-contribute diyan, kaya yung sin tax dinadala sa PhilHealth for excess para doon. Kaso ang mhm. nangyayari, ilang porsiyento lang din yung kino-cover ng PhilHealth na Pinaki-Christmas parang party. insignificant yung nako-cover ng PhilHealth 'pag Mhm, na-ospital ka. Kasi kahit yung outpatient, 'di ba? Dapat mako-cover din ng PhilHealth, outpatient na nga lang, eh. General mhm, check-up na lang hindi ka pa ma-cover ng PhilHealth, kailangan ma-confine ka pa. sa tama yun. US
problema din nila kahit sa commercial, 'di ba? May balita na pinatay yung CEO ng CEO. United Healthcare, Yep. 'di ba? Nade-deny daw Tapos sila. yung Binaril ni basyo Luigi Mangione. ng bala may nakalagay na deny, the word na deny. So yung mga may alam sa insurance sa ano, Dine-deny po yung malamang gano'n. daw na Oo. deny daw yung healthcare coverage nito kaya gano'n. Kasi di ko na-realize na gano'n pala yung hate sa kanya diyan sa US, that as in may mga tao sa comment section na parang tinatrato pang hero yung ano, yung Hmm. murderer. Actually. Parang weird lang. Ayun nga, kasi yung structure sa kanila 'pag commercial plan, kunwari may plan ka na prinovide ng, company mo, ikaw magbabayad Mm. nun, hinuhulugan mo sa employer mo. Mhm. Tapos yung plan itself, nakakatawa lang din kasi yung structure, eh. Kunwari Mm. may yung regular na consultation sa physician mo, may $25 na copay. So imbis na libre 100% yung most of the commercial plans, May copay ka pa. magbabayad ka pa rin ng $25. May copay. Mm. Tapos yung ibang services like laboratory or let's say MRI, yung mga major labs pala or diagnostics, mas matindi yun. May tinatawag pa silang ano, deductible na let's say, 'pag mga mid-level deductible plan, mga around $5,000 to $8,000. So ibig sabihin nun, kailangan mo pa gumastos ng ano, $8,000 kunwari, bago sila mag-cover ng hindi pa 100%, bago pa sila mag-cover ng let's say 50% or 80%. So, Grabe parang yun, ah. nakakagago yung insurance diyan sa inyo, California? sa inyo 'tong 'di Mm. ba? Hinuhulugan mo na nga ta's hindi ka pala agad makakalibre. 'Di tulad sa Pilipinas na it's either covered or not. Tapos, Grabe. ayun nga, lalo na yung ER 'pag may mga na-emergency diyan sa inyo, ang mahal pala ng ambulance service diyan. Lalo Oo, na 'pag totoo. may helicopter pa. Kasi nakakita ako ng viral video sa US din na ano, siguro sa takot niya na magkaroon ng bill sa insurance, ano, tinanggal niya yung strap ng ano, ng stretcher, 'wag lang siyang Mhm. ma-ambulance. Talagang tumakbo na lang siya, 'di ba? Parang Grabe. gano'n siya kalala. Pero yun nga, for most commercial plans na let's say yung employer niya ay hindi naman sikat na kumpanya like, Apple. Kasi 'pag Apple malamang maganda coverage yan sa mga employees nila. Pero Mm. yan, karamihan naman hindi gano'n. Kaya ayun, maraming issue din sa healthcare nila. Dito sa Pilipinas, may ano pa ba yung ibang provisions ng ano, ng PhilHealth sa'tin? Kasi merong mga na-o-ospital, na pinapasok lang sa PhilHealth tapos kino-cover 'pag ano ba, 'pag mababa yung income ng family or what? Saka lang ba ma-activate yun na iko-cover ng PhilHealth lahat? Not familiar pero parang may Hmm. ganyang structure na. Kasi alam ko nung panahon ni Duterte ina-approve na nga yung ano, parang Unified Healthcare, parang act ba Oo, yun? oo. Parang may preventive services na rin tayo katulad sa US. 'Pag wala ka Mm. pang, diagnosis, basta for ano lang, for prevention lang. Kunwari kailangan i-check kung may lung cancer ka na or para ma-prevent yun, parang i-scan nila yung lungs mo, parang libre na yun. O kaya colorectal cancer screening, yung ano, Mm. colonoscopy, Mm. libre din yun, libre. Ewan ko anong nangyari na dun kasi ito na, Totoo ba? nandito na tayo sa Kasi issue sa ano, PhilHealth. kasi ang ano, parang yun yung problema sa PhilHealth. Ang alam lang natin na provision ng PhilHealth is 'pag na-ospital ka may ko-cover na certain percentage. Mhm. Pero hindi natin alam kung may iba pa ba siyang features na puwedeng ibigay sa'yo na tulong. Kasi paano nga naman kung halimbawa, mahirap ka, galing ka sa mahirap na pamilya, nagkasakit ka, walang choice kundi i-ospital ka. Kasi dadalhin at dadalhin ka ng pamilya mo sa ospital. Pero walang pera yung pamilya mo para mailabas ka sa ospital, pero may PhilHealth ka. Saan kukuha ng pera yung ano, yung pamilya mo, 'di ba? Hmm. Alangan naman lumapit pa sa mga congressman at sa mga mayor, 'di ba? Or puwede Mhm. bang sa PhilHealth na lang rekta? Hindi ko kasi alam, eh. Sa tingin ko meron din sa PhilHealth for parang marginalized na sector. Kasi kung sa US meron nun, ang tawag dun sa kanila Medicaid para sa mga Medicaid, oo. poor communities.
So, kung wala tayong gano'n nakakalungkot naman. 'Wag Medicaid or naman Medicare? Medicaid 'yun, yung Medicare for mga disabled tsaka mga matatanda, Ayan, senior. oo, Medicare. Kasi last time din na I have the opportunity to, parang magkaroon ng sideline. So yun, we offer insurance, Ayos. Medicare ang ano nila. Yun nga sana, ang sarap sana 'no, na kung may sakit ka or may nararamdaman ka, punta ka lang sa kahit saanong public hospital para magpa-check-up. Pakita mo lang yung PhilHealth ID mo, okey na. Okey sana 'no, pero yung Reresetahan ka, tipong ikaw bibili ng gamot, walang problema yun, ikaw bibili ng gamot. Reresetahan ka, ikaw bibili ng gamot, pero yun lang ang gastos mo. Yung check-up, laboratory, gobyerno na yu magbabayad. yung tipo said na wala kang mabigat na or walang doubt 'pag pumupunta ka ng ospital kasi alam mo Oo, na kung ano yung walang babayaran mo, gastos, 'di ba? magkano kaya magagastos ko dito, 'di ba? 'Di Kasi ba? ano, 'pag meron kang health card, 'di ba, yun sa 'pag BP or what, gano'n, eh, only check-up, eh. 'Pag may nararamdaman ka onti, punta nga ospital, pa-check-up ako. Yung magagastos mo gamot, oo. Pero yung check-up, pati yung mga laboratory mako-cover, eh, 'di ba, ng health card. Pero ang sarap sana kung PhilHealth gano'n, na mako-cover 'yan ng PhilHealth kasi binabayaran mo rin 'yun, eh, 'di ba? Mm. Isa 'yun siguro sa mga pangarap ko sa Pilipinas na maayos yang PhilHealth na 'yan kasi hindi lang tayo yung matutulungan niyan, lahat lahat actually, lahat ng Pilipino matutulungan, especially yung mga mahihirap. Ewan ko ba kasi sa agency na 'yan parang napaka-vulnerable sa corruption, 'di ba? Parang time pa ni Pinoy, 'di ba nung sumabog yung issue, I guess na involved din si Risa Ontiveros nun, if I'm not Yep. mistaken. Tapos yung 'Di panahon pakiramdam ni ko Duterte meron din. oo, Yung sa pakiramdam ko sa ano 'yan, eh, kulang sa batas na mga provisions pa sa batas regarding healthcare ng Pilipinas. Magkaroon sana ng hindsight yung mga kung sino man yung mag-champion ng batas na gano'n. Naku, Mhm. sasambahin ng mga Pilipino 'yan kasi lahat na ng Pilipino puwede ka ng pumunta kahit saan, kahit saang ospital na public, siyempre mga private iba 'yan talaga, eh. Puwede ka pumunta sa kahit anong pampublikong ospital, magpa-check-up ka do'n, outpatient, inpatient, or kahit anong check-up ang gawin mo. Show mo yung PhilHealth card mo, puwede ka na. Pero that will need to, the government will need to give a big chunk of the budget sa PhilHealth. Kasi sigurado 'yan 'pag nalaman ng mga Pilipino 'yan na libre pala ang pa-check-up, lahat 'yan magpapa-check-upan na. Totoo yun. Yung budget nila sa AKAP na 'yan, ilagay nila do'n lahat, kaya, eh. Kung health is wealth. Sorry, nagra-rant na naman pala ako dito sa podcast natin. Kung 'di ba? Kung health is wealth, mas yayaman or mas uunlad ang Pilipinas kung healthy ang mga tao, 'di ba? sabi nila, "There is wealth in PhilHealth," sabi ng Iba 'yun, ng iba naman 'yun. politicians. Ang ganda ng rhyme. Next president may issue na naman yang PhilHealth na 'yan. Kasi Sigurado, alam Babasa ko lang yan. yung natandaan niyo ba yung sa panahon ni Duterte yung sa issue naman yata sa overpriced na computer ba yun or laptops? laptops, Ano yan. Parang manang-mana, ginawan din manang-mana 'yun, meme. 'di ba? Manang-mana si Sara Duterte, 'di ba? Issue din sa laptop sa mga sa DepEd naman. Parang bang ba't ginagawang tool yung mga laptops? 'Di naman tanga yung mga Pilipino, parang alam naman nila yung mahal na laptop sa India. Oo, sa specs pa lang. 'Di ba? 'Yun, kaya ewan ko ba, yung PhilHealth na 'yan hindi na maayos-ayos. Siguro what if, ibahin na lang 'no, i-abolish na lang yang PhilHealth tapos magtayo ng panibago na department. Siguro lang, baka palitan yung mga tao sa'kin. Kasi alam ko Oo, dati palitan. may isang bansa daw sa, not sure kung bandang South America. Kasi customs naman lagi problema, customs din yung corrupt sa kanila. Ang ginawa daw dun ng presidente, pinilitan daw lahat ng empleyado sa Bureau of Customs ng mga OJT, mga bago. 'Yan ang ginawa dati ni Miriam Defensor sa customs Hmm. natin. Nung naging under niya yung customs, pinagtatanggal niya lahat. Kaya medyo tumino yung customs nun, nung time ni Miriam Defensor sa customs. Pero after Oo. nun, balik na naman sa dati. Gano'n tayo, eh. Gano'n ang mga Pilipino, eh. 'Pag nasita ka, siyempre magbabait-baitan ka. Pero 'pag wala na yung sumisita, balik ang ligaya.